Iloilo, Abra, Luzon, at ibang lugar pa sa Pilipinas ay magkakagulo rin at kung sino dapat ang mamumuno o nauupo. Ito ang mga nakikita ni Miss Rudy sa darating na eleksyon sa Mayo. Atensyon daw sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa darating na eleksyon, nakita niya na may recount na mangyayari. Hindi mangyayari ang recount kung magiging mahigpit ang seguridad sa halalan. Magiging kawawa ang mga taong bayan dahil madadamay sila sa gulo kahit wala namang kinalaman ang mga ito. Nakikita ni Miss Rudy Baldwin na nakaambang na ang panganib at kasakiman ng iba nating kababayan. Sa lugar ng Pangasinan, nakita ni Miss Rudy na may lugar na magiging magulo sa araw mismo ng eleksyon. Hindi naman buong Pangasinan, ngunit isang bahagi lamang ng lugar sa Pangasinan. Maaaring ito ay sitio o bayan. Magiging magulo daw ito. Dapat itong maagapan kaagad para sa kakatahimik at matiwasay na halalan. Saang lugar kaya ito sa Pangasinan? Iloilo, Abra, Luzon, at ibang lugar pa sa Pilipinas ay magkakagulo rin. Nakita ni Miss Rudy na may mawawalan ng buhay dahil sa ipinaglalaban nitong tama at kung sino dapat ang mamumuno o nauupo. Kaya grabe naman ito. Nakita rin ni Miss Rudy ang takot ng ilang residente sa Pangasinan. Matakot lalo kayo pag sila ay nakaupo na. Isipin natin ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kapatid at mga anak ninyo. Sa taong 2025, sa vision ni Miss Rudy, ay magulong halalan ito. May sunog at krimen. Sana, habang maaga pa, ay maagapan at maayos ang lahat upang ang sunog at ibang masamang pangyayari ay maagapan at mapigilan. At sana ang mga naupo maupo or mananalo ang tunay na inihilal ng taong bayan, hindi yung nandaya kaya nanalo. Tayong lahat ay passers-by lamang sa mundong ito, kaya huwag sayangin ang bawat oras na meron tayo. Tandaan natin na sa taong ito, ang Diyos na mismo ang gagawa ng paraan upang mailigtas tayo sa mga taong mapagsamantala. At tayo bilang isang tao, huwag natin hayaan na pagsamantalahan tayo ng mga taong nanamantala sa atin. Maging matatag tayo sa lahat ng oras. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang manalangin palagi upang tayo ay gabayan ng Diyos ng may kapal sa bawat hamon ng ating buhay. Hindi naman tayo bobo para hindi natin maintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa ating paligid. Takot sa ibang impluwensya o maimpluwensyang tao. Ipinakita ito ng Diyos kay Miss Rudy, siguro upang maiwasan ang malaking kaguluhan na mangyayari pa lamang. Sana lang na ang mga mananalo sa halalan ay mananalo dahil sa kagustuhan ng taong bayan na ihalal sila at karapat-dapat at hindi dahil sa pera nila at pananakot. May mga ganito pa talaga hanggang ngayon. Kahit gising na ang mga taong bayan sa katiwalaan. Sana lang tuwid na ang ating daan para sa bayan. Nakita din ni Miss Rudy ang apo, gulo at krimen sa araw ng halalan. Sana lang daw ay higpitan ang seguridad ng ating mga kapulisan upang walang mapahamak. Bawat sulok ng Pilipinas, dapat maraming kapulisan na magbabantay sa seguridad ng mamamayan at sa kanilang mga boto. Halos lahat ng lugar sa Pilipinas sa araw ng halalan ay magiging magulo. Kaya sa ating lahat na nakarinig sa vision ni Miss Rudy, alam na natin ang ating gagawin. Bumoto ng maaga, magmanman sa paligid, at umuwi kaagad sa bahay upang makaiwas sa nakaambang na panganib. Huwag nating hayaan makaupo ang isa na mamumuno sa atin na pera ang dahilan ng kanyang pagkapanalo. At higit sa lahat,
Bantayan ng maigi ang inyong mga balota. Sunog sa halalan. Sunog na halos kaliwat kanan na mangyayari pa lamang. Yan ang nakikita ni Miss Rudy. Kailangan daw itong ipagbigay alam para mabalaan ang karamihan dahil mahirap ang masunugan. Sa nakikita din niya ay may krimen din na mangyayari habang may sunog. Pag-ingatan lahat ng bagay na maaring maging sanhi ng sunog. Sa araw ng halalan, may 5 lugar ng Pilipinas na halos natupok ng apoy. Hindi halos makita ang buong lugar sa panahon ng halalan dahil sa makapal na usok nito. Hindi naman niya sinabi kung saang lugar. Nakita din ni Miss Rudy sa vision na may nasunog sa loob ng sasakyan at nasawi ang driver at ang mga kasamahan nito. May isang sasakyan din na marami ang pasahero. Maari siguro ito ay isang jeep o bus. Bawat negatibo ay huwag katakutan. Ang kailangan lamang ay solusyon sa magaganap na masamang pangyayari. Sa Luzon naman, sa araw ng halalan, maraming sunog na magaganap. At kapag ito ay hindi naayos, naagapan o nabantayan, may halalang mauulit muli ang botohan sa isang lugar kung ito ay hindi pagplanuhan ng maayos. Dahil dito, nanaig ang hindi tapat na halalan at malalang serbisyo sa taong bayan. Hindi magiging maganda at maayos ang halalan sa taong 2025. Ito ay dahil sa mga taong sakim sa kapangyarihan at hindi iniisip ang kapakanan ng mamamayan. Hindi lang Pangasinan ang magulo, marami pang lugar sa Pilipinas na magulo ang halalan. Lalo na sa mga pwestong hinahangad nila. Lahat ay gagawin para makuha lamang ang pwesto, kahit pa ito ay hindi patas na pamamaraan. Dahil pag ang isang upuan ay pilit inaagaw sa taong karapat-dapat na maupo sa mata ng Diyos, ito ay may kaparusahan. Maraming taong nais ihayag ang kanilang saloobin, ngunit takot ang namumuklod sa kanilang mga puso at isipan. Bilang Pilipino, nakakalungkot ang mga nakikita at nababasa ko na mangyayari sa bansa natin. Wala namang hinangad na iba si Miss Rudy, kundi maging maayos ang bansang Pilipinas kagaya ko. Ibigay dapat nila ang para sa mamamayan. Katahimikan at pagkakaisa ay higit na kailangan nating lahat. Ngunit paano ba ito makamit ng bawat Pilipino ang ganitong katahimikan? Makamit lamang ito ng bawat Pilipino kung sa bawat namumuno ay may takot sa Diyos na tapat at tunay na serbisyo. Diyan natin makamit ang tagumpay. Huwag nating hayaan na manakot at manaig ang mga taong hindi patas sa lipunan. Mga taong gumagawa ng gulo at pananakot o kahit na ang kasamaan para lang makuha ang gusto nila. Dahil ang taong may ganitong pag-uugali ay nagpapahayag lamang na kung sila ay makaupo na sa pwesto, masalimuot at magulong tao ito. Nareplika din sa kanilang pamumuno sa bayan. Hindi pa man sila nakaupo ay gumawa na ng masama sa kapwa.